programa ni Sir Raffy Tulfo. Alam nyo, yung purpose talaga ng kanyang programa ay maganda. Hindi naman kasi talaga si Sir Raffy Tulfo may kasalanan dito kasi yung mga tao naman ang pumupunta dyan sa kanya. Hindi niya naman pinipilit. Voluntary silang pumupunta dyan. Tama yan. Sa akin, okay yan. Yung mga public service agencies na yan, mga public servants na yan, sa tingin ko okay lang naman. Na ipatulfo sila para kalampagin. Wala namang problema doon. Nakikita kasi nila na pag pinatulfo ka, matindi rin yung makukuha mo agad. Swift justice talaga. Kung gusto mo pumunta kay Sir Raffy Tulfo, walang problema. Di ba? Kaya nga nandyan siya para tumulong din eh. Ayan. Dahil hindi pa ko nakamove on mula sa payak-yak ni Libayan kaya heto ang karugtong. Tapang ng apog magsalita ng yak samantalang siya mismo nagsabing tama raw ang ginagawa sa Raffy Tulfo in action at kaya nga raw nandyan ay para tumulong din. So, bago tayo magpatuloy, nais ko munang ma-address ang pinag-yak-yak ni Libayan. I believed it was about the Malasike police na sinamahan nga raw ang mga senior citizens sa Raffy Tulfo in action. Mga kabatas natin, delikado ito Napaka-delikado ito. Sa title pa lang, mga kabatas natin, Dito sa Raffy Tulfo in action, mga kabatas natin, meron silang video. Ang title niya, mga kabatas natin, Seniors Sinamahan ng PNP. PNP Ay, ito. Seniors sinamahan ng PNP para magpatulfo. Akala ko ACT-CIS lang ang nagtatrabaho sa Raffy Tulfo in action. Akala ko si Raffy Tulfo ang natatangi nating senador na broadcaster vlogger ang nagtatrabaho sa Raffy Tulfo in action. Pati mga PNP pala natin nagtatrabaho na rin sa Raffy Tulfo in action. Aba, delikado yan. Teka lang Libayan, hindi ba't kontrang-kontra ka nga sa hearing in aid of legislation kung saan na-expose ang krimeng ginawa at inamin mismo ng mga pulis na involved? Dahil nga sabi mo ay kawawa sila na nabahira na naman ng dumi ang dati ng hindi magandang imahe ng kapulisan? Hindi ba't mas ikaw ang dapat tumigil? Di hamak na mas nakakasira ng kanilang imahe ang mga pinagsasabi mo. Anong katibayan mong nagtatrabaho sila sa RTIA at sabi mo nga ay delikado? Pwede mo bang idahilan that you were just being sarcastic na sinasabi mong nagtatrabaho ang PNP para sa Raffy Tulfo in action? Ikaw ang nagbibigay ng masamang imahe. Anong alam mo sa buong pangyayari para akusahan mo ng ganyan? Pagpatuloy nga natin. Okay! Basic, mga kabatas natin. Basic, mga taga-PNP, Kapag kayo ay dinedeploy, meron kayong trabaho. Diba? Meron nga tayong tinatawag na general orders, di ba? Doon sa mga general orders, nakalagay doon na kayo ay dapat nandoon sa lugar nyo. Hindi nyo dapat, you shall not leave your post. Di ba? Meron kayong trabahong ginagampanan. Ngayon ang tanong ko, trabaho ba ng isang PNP officer na samahan ang mga seniors magpatulfo? Makakasuhan kayo niyan. Makakasuhan kayo niyan. Sige nga Libayan, ano ang kasong maaaring harapin ng pulis kaugnay ng insidenteng yan? Para sa kabatiere ng lahat, off-duty ang nag-iisang pulis na kasama nilang lumuwas na nagmagandang loob na ipagmaneho sila gamit ang sasakyang pinagamit ng LGU. May pa do not leave your post kapag nalalaman Libayan, wala ka namang alam sa pangyayari. At kahit pa naka-duty ang pulis kung properly coordinated at authorized naman, anong problema dun? Ang pulisya ay may tungkuling magbigay ng serbisyo sa publiko at tumulong sa mga mamamayan. Lalo na kung ang kanilang mga reklamo o problema ay may kinalaman sa kaligtasan, kalusugan, at kapakanan ng komunidad. Sa isyu naman ng pagsusumbong sa RTIA, alalahanin natin, ang paghingi ng tulong sa pamamagitan ng media ay maaaring isang paraan upang makakuha ng atensyon at aksyon mula sa mga kinauukulan. Taon na nga raw ang problema nila sa napakabahong babuyan na matuturing na isang pampublikong isyu. Matagal na silang dumudulog, inabot na ng taon pero anong sabi ng na-interview na Vice Mayor? Baka raw hindi pa nakarating sa lamesa niya. Sige nga Libayan, i-justify mo nga. Ilan pa ba ang dapat maperwisyo at magkasakit bago dapat aksyonan? Ang mismong kapitan ng barangay nga ay hindi sumapat ang naging pagtugon.
Ako po ay nagpapasalamat sa ating PNP sa Pangasinan. Opo. Kasi nga, mga senior sila at may problema, lumapit sila sa pulis. Sabi ng pulis, mas maganda, doon na lang kayo magreklamo sa Manila, sa Wanted sa radyo. Rafi Tulfo, nagpo-promote ka na naman ng hindi maganda. Pwede silang makasuhan sa ganyang ginagawa nila. Tutulungan na lang namin kayo, samahan papunta doon para safe kayo dahil mga senior. What? May trabaho yung pulis na mga yan. Hindi nila trabahong sumama sa mga seniors para magpatulfo. At sinabi nga rin ni Congressman Marcoleta, di ba, Rafi Tulfo? Wala ka naman mandato dito sa Rafi Tulfo in Action para gumamit ng resources ng gobyerno. Kasi ang mga PNP officials, PNP officers na yan, nagtatrabaho sa gobyerno na yan at hindi sa foundation mo. Abali ba yan? Ano ang patunay mong gumamit ng resources ng gobyerno si Senator Rafi Tulfo para sa RTIA? At tama ka, may trabaho ang mga pulis pero ang nag-iisang pulis na kasama nila ay off-duty na nagmagandang loob na ipagmaneho sila. Bukod pa dun, sino ba nagsabing nagtatrabaho ang mga pulis sa RTIA Foundation, hindi ba ikaw? Oops. Ano ang katibayan mong nagtatrabaho sa RTIA ang PNP? Hindi ba't ikaw lang nagbintang lahat niyan? Ingat libayan, dahan-dahan sa pagbibintang. Nagpasalamat si SRT sa kapulisan. Ang linaw-linaw. Mayroon po tayong nakapanayam na 2 mga opisyal ng PNP sa pamamagitan ng isa sa ating mga kasama na taga-Pangasinan din na naglahad ng katotohanan sa likod ng tagpong yan. Ganon din ay nakapanayam natin ang kamag-anak ng isa sa mga senior citizen na nagpunta sa RTIA. By the way, maraming salamat sa ating mga kasama at taga-suportang tumulong sa atin. Oh, that's nice. Ang kwento, eto summary na ha. Dumulog sila para nga maisumbong for the nth time ang tungkol sa babuyan. Hanggang sa may nagsuggest na ipatulfo na lang. Isa pa nga sa kanila nagmungkahing pumunta sa satellite office ng ACT-CIS party list sa Isabela. Kaya, nagsabi ang kapulisan na kung talagang yun na ang desisyon nila, bakit hindi na lang dumulog diretso sa programa. Yan po ang totoong nangyari. At heto, may mensahe ang isa sa mga opisyal lalo na patungkol sa paglor ni Libayan sa audience niya tungkol sa pagkaso laban sa PNP dahil sa pangyayaring yun. Narito. ICOUT. As per COP of Malasikhe, the vehicle used for the transportation of the complainants is owned by the LGU and not police patrol car, but it was only driven by a policeman. With our mandate of, to serve, my policemen only extended whatever assistance they can offer, especially most of the complainants were senior citizens. And UNCOUT. ICOUT. If Attorney Libayan decides to file case against us, then maybe that's the price we have to endure for helping our kababayans, and we are willing to accept whatever the sanction may be. But we also have all the rights to defend ourselves in the proper forum. And UNCOUT. Paano ba yan, Libayan? Puro ka na lang kasi paghahanap butas kay SRT. Hindi mo gugustuhin malaman kung ano ang sinabi tungkol sa iyo ng isa sa amin pang nakapanayam. Muli, nais nating magpasalamat sa mga nagsilbing daan upang ating makuha ang panig higit lalo na ng kapulisan sa Pangasinan at maging ang isa nga sa mga senior citizen na nagtungo sa RTIA. Na siya ring nagparating sa ating na nagpaabot tulong si SRT sa kanila at pinalitan din ang kanilang ginastos. Kaya malinaw sa kanilang walang pondo ng pamahalaan ang nalustay dahil sila mismo ang gumastos doon na siyang ang pinalitan ni SRT. Pasalamat natin PNP Pangasinan. Salamat po sa inyo dyan. Ang pangalan. Wala talaga sa hulog tong si Rafi Tulfo. So kung pwede yan, na ang isang pulis gamitin ko para sa aking private interest, Rafi Tulfo, hindi mo private army ang PNP. Hindi private army ng kahit sino ang PNP. May trabaho yung mga yan. Huwag nyo silang gawing personal assistants.
Sino ba nagsabing ginawang private army at personal assistant ang PNP ni SRT, hindi ba ikaw lang libayan? Sabi sa'yo, dahan-dahan sa bintang. Nahatsyag na natin ang totoong pangyayari. At para malaman mo lang ulit libayan, hindi pang personal na interest ang dinulag nila kaya pigilan mo ang sarili mo, masyado ka nang nakakahiya. Sa susunod aalamin mo muna kasi ang kabuuan bago ka magbintang. Tignan nga natin kung ano ulit yung sinabi mo, at para saan ang pag-vlog mo. Rani Randolph Libayan, ano nga ba ang purpose mo talaga sa pag-vlog? Lagi mo sinasabihan si Senator Raffy Tulfo na sumasawsaw sa trending issues, pero ikaw, ano ba ang ginagawa mo? Para saan ang ginagawa mong pilit na paggawa ng butas kay SRT to the point na nakakapanira ka na pati personal na buhay ay big deal sa'yo? Yan. Well, syempre, no, hindi naman masama sumali sa trend. Tapos yun, alam niyo naman, for the views, sumasakay tayo sa mga issues. Or no, sinasabi nila, sumasakay ka sa mga issue. Sinasabi nila, nagte-take advantage ka doon. Obviously, totoo, nagte-take advantage din ako sa mga issue na ganyan. Sabi niya, ang maganda lang kasi, attorney, matatawagan agad-agad ni Sir Tulfo ang matataas na posisyon sa gobyerno. Maganda rin yun, no? Ibig sabihin, nakakakuha agad siya ng sagot. Di ba? Yan talaga maganda yan. Malaking parte din dito, no, yung inabuso, yung puso ni Sir Raffy Tulfo para tumulong. Ginawa siyang kasangkapan para alam nyo na, di ba? Alam nyo, nagugulat nga ako ngayon, pinapanakot na yung ipapatulfo kita eh. Kahit dati kakasuhan kita pero hindi, ngayon ipapatulfo kita. Ganun na yung yung sabihan, no, yung pagbabanta sa mga tao. Pero syempre nakikita kasi nila na pag pinatulfo ka, matindi rin yung makukuha mo agad. Swift justice talaga.